Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ano na kaya, ang nararamdaman ngayon ni Mike Defensor? Kasi according sa ating A1 sources natin to napapabalitaan na parang medyo kinakabahan na daw po at hindi na mapalagay itong si Mike Defensor. Totoo nga po ba yun, sir? Na kayo po ay kinakabahan na parang nag-aala 50-50 na sa pagbalik ni Zaldeco sa Pilipinas? Kasi, mga minamahal, lahat ng yan may common denominator. Paliwanag ko sa inyo. Si Zaldeco, nung nagsasalita siya, 'di ba, ng kung ano-ano, abay nasa likod niya itong si Mike Defensor dahil nakakausap ni Mike Defensor si Zaldeco. According pa nga yan kay kabayan hindi yung isa, yung kaano ni Noli De Castro, si Ted Filon. Oo. 'Di ba? Tinanong pa nga yan siya, naging viral pa nga siya, 'di ba? Dahil sabi nakakausap niya daw and then bigla niyang sinabi na meron daw pong intermediary. Oo. And then pangalawa naman, si Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, dinala ni Mike Defensor kay Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee na dapat sana instead dalhin niya kay Ping Lacson kasi si Ping Lacson yung chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero idinala niya kay Rodante Marcoleta. Oo. 'Di ba? Yung star witness. O, 'di ba? Dalawang common denominator na si Mike Defensor. And then pangatlo, yung 18 Marines. Na sinasabi niyang hindi niya daw tinutulungan, na sinasabi niyang wala daw siyang pakialam doon, 'di ba? Pero nakita naman natin na isa pala siya sa mga tumutulong sa 18 Marino. So ngayon, ano yung common denominator nila? Lahat sila mga minamahal involved si Mike Defensor. Ngayon, dahil uuwi na ng bansang Pilipinas itong si Elizalde ko. At si Ping Lacson mismo ang magseset ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee paghaharapin si Elizalde ko, pagharapin itong si Orly Gutesa at yung 18 Marino. Ngayon, ano kaya yung mararamdaman? 'Di ba, mga minamahal ni Mike Defensor? Dahil mukhang pare-pare silang merong script. Diba? Pansinin ninyo, si Orly Gutesa, mas alam pa ni Rodante Marcoleta yung nilalaman ng affidavit. Si yung 18 Marino, sabog-sabog yung statement. Parang watusi, 'di ba? Mga minamahal, sabog-sabog yung kanilang mga statement. May statement si ganito ganyan, may statement si ganito ganyan na parang unpredictable, 'di ba? Can you imagine na lang Imagine niyo na lang. Ikaw ay isang miyembro ng 18 Marino. Kung gagawa ka ng affidavit in your personal knowledge, kaso ano yung nangyari? Yung affidavit nila, pinagsama-sama, which is red flag. 'Di ba kasi gagawa ka ng affidavit base lamang sa nalaman mo. Kasi ito yung napuntahan mo, ito yung napag-deliveran mo. 'Di ba? Ngunit ano yung nangyari? Iisa lang yung kanilang supplemental affidavit. Tapos ayaw pa nilang magpa-interview ng isa-isa. At napag-alaman pala natin na hindi lang pala 18 Marines ang naimbitihan, kundi 100. Tingnan ninyo, nasaan na yung part 2 ng 18 Marino? Wala. 'Di ba? Yung kay Zalde ko, napag-alaman din natin na si Mike Defensor ay may contact at pwedeng kasuhan pa nga kung sakali itong si Mike Defensor ng obstruction of justice. Ngayon, ano ba yung punto natin dito? Lahat may common denominator. Si Mike Defensor, kada nagkakaroon ng issue, nandoon yung kanyang pangalan. Ngayon, pag nagharap-harap yung mga yan, sino kaya ang kanilang ituturo? Sino kaya ang mukhang mananagot? Kaya ba yan ang dahilan kung bakit medyo parang kinakabahan ngayon itong si Mike Defensor? Tanong lang, mga minamahal. 'Di ba? According lang yan sa ating A1 sources na itong si Mike Defensor ay medyo kinakabahan. Hindi mapalagay. 'Di ba? Na parang nawawala na daw sa katinuan sa kanyang pag-iisip. Well, hindi naman ako naniniwala na parang OA naman sa nawawalan ng 'di ba? OA naman, Naid.
doon sa medyo nawawalan sa kanyang pag-iisip. Pero yung kinakabahan siguro, oo. 'Di ba? Na itong si Mike Defensor, yes, I think, mukhang kinakabahan. Pero yung sasabihin natin na itong si Mike Defensor, ay pero medyo nababaliw, yung utak naman talaga ng mga DDS baliw, di ba? Posible. Pero ito lang yung pinakapunto ko. Kahit anong gawin ninyong pagtatakip, kahit anong gawin ninyong pagtakas sa inyong mga kasinungalingan, mabubunyag ang katotohanan. Nung sinasabi ninyo na, hindi na yan pauuwi ni Presidente, si Zaldico, si PBBM pa nga mismo yung nag-post na si Zaldico ay nahuli sa Czech Republic. Oo, doon sa Prague. O, di ba? Kasi pag pinauwi daw si Zaldico, abay ikakanta daw ang presidente. Oo. Ngayon, napaghalataan natin na lahat ay mayroong common denominator. Sino kaya yung ituturo? Alam nyo itong magiging Royal Rumble na to. Very exciting. Actually, kahit ako na-excite ako. Oo, kasi makikita natin si Elizalde ko tungkol sa issue niya ng korupsyon, tungkol sa issue niya ng tawag dito, 'di ba? Issue ng korupsyon sa flood control, 'di ba? Tingnan natin kung tama ba at mag-uugnay nga ba yung kanyang pagbibintang kay former Speaker Martin Romualdez, pagbibintang niya kay Presidente. Titingnan natin kung uubra, 'di ba mga minamahal? Kasi yung ginagawa ni Zaldico, hindi naman po kasi yan under oath. Hindi po oath yung video-video, kagaya ng ginagawa ni Sara Duterte na pagtatanggol sa kanyang sarili. Hindi po yan oath. Oo, hindi po yan naka-oath, mga minamahal. 'Di ba? Pansinin ninyo, hindi po yan naka-oath. So, kahit anong gawin niyang statement, hindi po yan valid. Magiging valid lang yan kapag dinala siya sa committee hearing. 'Di ba? Doon natin mapagtatanto na kung ano nga ba ang mangyayari kay Zaldico. Within the span of 1 to 3 weeks, papauwiin na si Zaldico. Excited na ba kayo? Well, as me too, I am pretty much more excited. Magkakaalaman na kung si Mike Defensor ba ang nasa kanilang likod or meron pa talagang nagpapagana, 'di ba, dyan kay Mike Defensor. Gets ninyo, mga minamahal? Sino excited dito? Siyempre, unang-una ako. As well as kayo din. Excited din kayo kasi we are looking for the real accountability. Kung sino nga ba dito ang talagang dapat maging accountable. Alright! It's me again, Alicia ninyo. Pahingi lamang po ako mga minamahal ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe. And always nyo pong i-hit always ang notification bell para lagi po kayong na-update mga minamahal sa video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan. Oy, don't forget to click the likes and subscribe. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.